Mga kabunyog, mga kababayan, matapang na nakikipagsagutan si Senador Kiko Pangilinan sa China. Matindi. Hindi natitinag si Senador Kiko. Kaya dapat suportahan natin siya kahit man lang sa social media. Kasi yung mga trolls ng China at saka yung mga DDS, pinagtutulong-tulungan si Senador Kiko, mas kumakampi pa sila sa China. Kailangang ipakita rin natin ang suporta natin kay Senador Kiko Pangilinan. Anong sinabi ni Senador Kiko? At ano naman ang sagot ng China? Kaugnay po kasi ito doon sa nangyaring drill. Ay di ba nagsagawa ng massive na drill ang China, pinaikutan na ang Taiwan nung isang araw. Ano na ito? Kumbaga, ayon sa maraming analysts at observers, yung ginawa ng China na drill, massive. Naiiba ito sa mga nakaraang mga drills ng China kasi talagang pinaikutan na ang buong teritoryo ng Taiwan. Yung buong isla ay pinaikutan ng mga barkong pandigma ng China. Kaya marami ang nakaobserba na parang pagpapakita na sa susunod ngang taon na 2027, ay maaaring sakupin na talaga ng China ang Taiwan para sa kanilang tinatawag na reunification. Ngayon, nag-react dyan si Senador Kiko Pangilinan. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, hindi maganda itong drill na ito ng China kasi magugulo ang region. Itong bahaging ito ng Asia ay magkakaroon ng tensyon at kaguluhan. Dahil ang Pilipinas ay napakalapit lang sa Taiwan, hindi malayong madadamay tayo dyan, mai-involve tayo dyan. Hindi lang sa pagiging malapit natin, overseas Filipino workers na nandun sa Taiwan ay siguradong maaapektuhan din kapag nagkaroon ng kaguluhan ang China at ang Taiwan. Yan yung reaksyon ni Senador Kiko Pangilinan. Ngayon nagalit ang China. Irespeto daw ni Senador Kiko ang One China policy. Matuto daw si Senador Kiko na magrespeto ng One China policy. Yun. Pinaalala kay Senador Kiko na tayo ay signatory sa One China policy. Kinikilala natin yan. Kaya pinaalala kay Senador Kiko, irespeto nyo ang One China policy. Ngayon, ang sagot naman dyan ni Senador Kiko Pangilinan, matapang din yung sagot ni Senador Kiko dyan. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, hindi naman sa hindi ko nire-respeto ang One China policy. Ito. To the Chinese Embassy in Manila, I have no problem respecting and recognizing the One China policy. In return, China should respect the Philippines' 500,000 square kilometers of our EEZ. Ibig sabihin, exclusive economic zone under the UNCLOS by abandoning the ridiculous and illegal claim of 90% of the West Philippines or the South China Sea. Yan ang reaksyon ni Senador Kiko Pangilinan January 2, 2026. So nagiging mainitan ang sagutan ng China at ni Senador Kiko. Ang sabi ng China, irespeto mo ang One China policy. Sabi naman ni Senador Kiko, wala namang problema sa kanya. Kinikilala niya, rinirespeto niya ang One China policy. Kaya lang, dapat ang China rin, irespeto din yung ating exclusive economic zone. Hindi bumibigay si Senador Kiko. Hindi siya nag-a-apologize sa China kasi walang mali sa sinabi ni Senador Kiko. Kaya yung sinabi ng China na irespeto mo ang One China policy, ang kontrasagot niya ni Senador Kiko, wala. Hindi ko sinasabing hindi kilalanin at irespeto ang One China policy. Bakit hindi nyo kinikilala ang exclusive economic zone ng Pilipinas? Irespeto nyo rin ito. Ngayon, sumagot na naman mga kabunyog ang China. At dito, medyo nagkamali ang sagot ng China. Napapasok ni Senador Kiko. Bakit? Tingnan nyo yung sagot ng China na naman. Sabi ng Chinese, dito sa balita ng Manila Bulletin, Chinese Embassy hits back at Pangilinan. Philippines has right to claim EEZ. So does China. Kumbaga, ang sinasabi ng Chinese Embassy, tama daw, ang Pilipinas ay may karapatang i-claim ang exclusive economic zone nito. Pareho din daw ng China, mayroon ding karapatan ang China. So, bakit na napapasok ang China dyan? Kinikilala pala ng China na ang Pilipinas ay may karapatan sa exclusive economic zone. Kaya ang sagot ni Senador Kiko Pangilinan, thank you China Embassy for admitting the Philippines does have a rightful claim. Yes, we do. No, you do not. Why? The legal claim of the Philippines has been upheld by the International Tribunal in Hague. Your bogus claim, rejected by the tribunal, is based solely on your government's say-so. Might does not make China right.
So yun, hindi bumibigay si Senador Kiko. Talagang bawat sabihin ng China may pang-counter. Ganyan na mga leaders ang kailangan natin. Katulad ni Senador Kiko Pangilinan, ang leader na kailangan natin. Hindi tulad ni Robin Hood Padilla. Sabi ni Robin Hood Padilla, kailan ba natin matatanggap na wala tayong laban sa China? Kailan daw ba natin matatanggap na walang saysay ang paglaban natin sa China? Dapat suportahan natin ito kahit man lang sa social media. Kaya ako, ginawa ko tong topic na ito para malaman ng ating mga kababayan. Nadagdag si Senador Kiko sa isa pa sa mga matatapang makabayan nating mga senador. Si Robin Padilla ang sabi, kailan ba natin matututunan at matatanggap na walang saysay ang paglaban natin sa China? Si Robin Hood Padilla, plano pa niyang mag-Vice President kay Sara Duterte sa 2028. May mga nagtutulak dyan, mag-Vice President kay Sara Duterte. Yun din ang sinabi ni Kiko Barsaga, yung hinahangaan ng mga DDS, si Kung Miao. Sabi ni Kiko Barsaga, mga kabunyog, mga kababayan, ang susunod na presidente ng Pilipinas, hindi yan pwedeng hindi maging maka-China. Walang magagawa kundi maging pro-China. Pwede ba yan? Hinahangaan niya ng mga DDS. Kaya itong mga tulad nito, si Kiko Barsaga, si Robin Hood Padilla, si Sara Duterte. Imagine niyo ang mangyayari sa bansa natin kapag ganyan. Kaya ako, personal kong pinapakiusap sa inyo, ang mga naninindigan laban sa China. Lalo na ngayon, ito, si Senador Kiko Pangilinan, naninindigan ngayon. Tama yan, Senador Kiko. Huwag mong tularan yan. Itquill natin ang mga tulad ni Robin Hood Padilla, Sara Duterte, sila Marcoleta, sila Kiko Barsaga. Lahat mga maka-China. Nung nakita ko yung mga sagutan ng China at saka ni Senador Kiko, sabi ko, ikampanya ko nga ito sa mga followers natin at subscribers para masuportahan. Pakishare nitong ko na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ano ba itong One China policy? Ang ibig sabihin ng One China policy, dati nung mga panahon, isa lang talaga ang China. Yung malaking kalupaan ng China, yung buong mainland China, ang gobyerno noon dyan, Republic of China. Nationalist China, sila Chiang Kai-shek. Si Mao noon, hindi pa siya ang presidente ng China, hindi pa siya ang pinuno ng China. Nagre-rebelde pa lang laban sa gobyerno ni Chiang Kai-shek. Kaya lang, noong 1949, natalo si Chiang Kai-shek. Yung Republic of China ni Chiang Kai-shek, Nationalist China, natalo. October 1, 1949. Ang ginawa ng grupo ni Chiang Kai-shek, tumakas sila doon sa isang isla na probinsya ng China. Yan yung Formosa dati or ngayon ay Taiwan. Kaya yung Taiwan talaga na yan, na Formosa, dating Formosa, probinsya talaga yan ng China. Isla yan ng probinsya ng China. Doon lumipat si Chiang Kai-shek at yung kanyang mga natitirang pwersa. Yung kanyang mga trusted na mga tagasunod, mga generals. Kaya yung buong mainland China, yung malaking kalupaan ng China, naging People's Republic of China. Communist China na, panahon ni Mao Zedong. Sino na ngayon ang gobyerno ng China? Yung gobyerno ni Chiang Kai-shek o yung gobyerno ni Mao? Ang ginawa ng United Nations, pareho kinikilala yan. Republic of China o Taiwan at saka People's Republic of China. Kaya lang, may nangyari sa mundo. Nung mga panahon, ang China, communist. Tapos ang Soviet Union o Russia, communist din. Ang United States, kaaway ang China, kaaway ang Russia o Soviet Union, USSR. Pero, nag-away ang China at saka ang USSR. Parehong komunistang bansa pero magkaaway. Ang pinuno noon ng USSR, si Nikita Khrushchev. Ang pinuno naman ng China, si Mao Zedong. Nag-away si Khrushchev at saka si Mao. Yan yung Sino-Soviet split. Dalawang malaking komunistang bansa naglabanan, China at saka Soviet Union. Ang ginawa ng US, kinampihan ang China laban sa Soviet Union. Kasi ang tingin ng US, mas malaking problema at kaaway ang Soviet Union kaysa China. So dahil kaibigan na ng US ang China, ang kondisyon nun, dapat kilalanin na ng US, isa na lang na China. Hindi pwedeng dalawa na may Republic of China, yung Taiwan, at saka may People's Republic of China. Ang naging resulta nun, isang China na lang ang kinilala. Yan na yung One China policy. Ano ang naging stand ng US sa Taiwan, sa Republic of China? Kinilala na lang ito ng US na may sariling gobyerno yan pero hindi yan kinikilalang state, independent at sovereign state. Totoo, may sariling gobyerno yan pero bahagi iyan ng China. Kaya isang China na lang ang kinilala. Ganon din ang Pilipinas. Ang Pilipinas, sinunod na rin yung stand ng US. Isang China na lang ang kinikilala, yung People's Republic of China. Yung Taiwan o yung Republic of China ni Chiang Kai-shek, kinikilala yan na may sariling gobyerno,
pero hindi kinikilala bilang estado. Kaya ang Pilipinas, wala tayong embassy sa Taiwan. Ang Taiwan, wala ring embassy sa atin. Kasi hindi natin kinikilala ang Taiwan bilang bansa. Kinikilala natin yan na may gobyerno, pero hindi bilang independent or sovereign state or country. Kasi ang kinikilala lang natin ay ang mainland China na tinatawag People's Republic of China. Pero hindi ibig sabihin yan tayong relasyon sa Taiwan. Mayroon. Ang relasyon natin sa Taiwan, komersyal at saka cultural. Ibig sabihin, economic and cultural. Pero yung pagkilala dito bilang independent country or bansa, hindi. Mayroon tayo sa Taiwan, MECO, Manila Economic and Cultural Office. Hindi Philippine Embassy. Okay, ililinaw ko yan ha. Ganon din ang Taiwan. Mayroon tayong friendly relation sa Taiwan, economic, culture at cultural. Mas hindi bilang sovereign country sa isang sovereign country. Bakit hindi natin ginagawa yan? Dahil nga may policy tayo na One China policy. Bakit tayo nag-adapt ng ganyang policy? Noon kasing panahon na wala pa tayong One China policy, tinutulungan ng komunistang China ang NPA sa Pilipinas. Yung CPP pinadalhan ng mga armas ni Mao Zedong noon. Ang kapalit noon, kaibigan na ang Pilipinas ang China, may diplomatic relations na panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Pumunta pa nga si Ferdinand Marcos Sr. sa China. Kasama pa yan si Bongbong Marcos. Ano pa yan noon? Binata pa yan. Ha? Kasama yan, 1975, pumunta ng China. At nagkaroon noon ng diplomatic relations ang Communist China at Pilipinas. Ang kapalit noon, hindi na nagpapadala si Mao Zedong ng armas sa NPA sa Pilipinas. So yan yung naging kapalit niyan. Kaya may geopolitical considerations bakit tayo One China policy. So isang China lang ang kinikilala natin, People's Republic of China, Communist China. Pero hindi ibig sabihin yan na wala tayong friendly relation sa Taiwan. Mayroon, pero economic and cultural lang. So ang sinasabi ngayon ni Senador Kiko, wala naman siyang sinabi na aatras na tayo sa One China policy. Kasi yan naman talaga ang policy pa ng Pilipinas. Ang sinasabi niya lang, kilalanin nyo rin ang teritoryo ng Pilipinas. Kinikilala namin kayo, One China policy. Ang Taiwan, wala namang diplomatic relations ang Pilipinas. Friendly relations lang, cultural at economic. Pero, dahil kinikilala namin yung One China policy, matuto rin kayong kinalanin ang teritoryo ng Pilipinas. Yung exclusive economic zone. Di dapat, sabi ni Senador Kiko, kilalanin nyo rin yung teritoryo ng Pilipinas. To the Chinese Embassy in Manila, I have no problem respecting and recognizing the One China policy. In return, China should also respect the Philippines' 500,000 square kilometers of our exclusive economic zone under the UNCLOS. China must abandon the ridiculous and illegal claim of the 90% of the West Philippines or South China Sea. Kaya tama yung stand ni Senador Kiko. Kaya tayong mamamayang Pilipino, suportahan natin ang senador natin na makabayan. Itakwil natin yung mga senador natin na tulad ni Robin Hood Padilla, papakatuta sa China. Ano ang sabi ni Robin Hood Padilla? Kailan ba natin marirealize, matatanggap na wala tayong saysay sa paglaban sa China? Wow, wala. Yan yung sinasabi, sabi ni Commodore J. Tariela, ang 2028 elections ay napaka-importante. Huwag tayong buboto ng presidente, vice-president, mga senador na tuta ng China. Yun, nagpapaalala na si Commodore J. Tariela. Hindi niya man pinangalanan, pero alam naman natin kung sino ang mga tuta ng China. Sila Sara yan. Ito abangan nyo, i-discuss ko yung history ng China. May mga visuals akong ipapakita para maunawaan natin yung tinatawag na One China policy. Pero ngayon, ang focus kasi ng topic ko ngayon, suportahan natin si Senador Kiko Pangilinan sa matapang niyang pakikipagsagutan, paninindigan laban sa China. Itakwil natin ang mga leader natin na nagkikipagsabuatan sa China. Mga duwag tulad ni Robin Hood Padilla. Alam nyo ba na noong May 2024, kasama ako sa naglayag papunta sa Scarborough Shoal? Kasama ako ng mga mangingisdang Pilipino, papunta kami ng Scarborough Shoal. Galing kami ng Masinloc, Zambales. Yung Baho de Masinloc ang pupuntahan namin. 2 araw kaming naglayag noon. Ang iba siguro sa inyo, hindi nyo pa napapanood yung live ko noon. Yung Atin Ito Koalisyon, kasama ako. Kasama ang Bunyog. Huwag nyo akong aanuhan ng paglaban tungkol sa China. Hindi ako duwag dyan. Bunyog, bunyog, halikan na.